Magandang araw mga kabat expert. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang actual test result ng isang motorcycle battery gamit ang battery analyzer. So meron po tayong battery dito na Dewey. Ayan po. Motorcycle battery. Ang size sa battery nito ay ito po 12 in 5 L-BS. Ayan po. Ito ay 12 volts, 5 ampere hour maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle, hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery na ito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, papalitan na ng panibagong battery. So ayan po ang itsura niya. Ayan. Ayan po. So lapag muna natin. Atin na siyang iti-test gamit itong battery tester o battery analyzer. Ayan po. So itong kulay pula na alligator clip ng ating battery analyzer, dito natin kakabit sa positive polarity ng isang battery sa kulay pula din. Yan. Dito naman sa kabila, itong alligator clip ng battery tester o battery analyzer na kulay itim, dito natin kakabit sa negative polarity ng isang battery. Negative po yan. Dito sa pulo na isang battery, polarity baga. Yan. As you can see mga boss, mga ma'am sir, 12.77 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. So kapag kaganyan, malakas po yan, full charge ang ating battery. So ngayon, titingnan natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. So tap lang natin ang OK. Battery test, number 1. Huwag nyo nang pansinin ang 2, 3, 4, 5, 6. Number 1 lang po tayo. So tap ulit. Regular flooded, meron naman choices dito pagpipilian 1, 2, 3, 4, 5. Huwag nyo nang pansin yung mga yan. Number 1 po tayo ulit. So tap ulit. CCA, tap ulit. 40 ampere ang nakalagay dito. Hindi natin siyang pwedeng babaan pa kasi minimum po talaga yan kasi hindi na bababa siya. O kahit anong pindot pa natin, masisira na ito sa kakapindot. Hindi na po siya talaga bababa. Pag sa taas naman ang pindutin natin, magdadagdag siya. Ayan. O, di ba? So sagad natin. Kung meron pa sanang bawas ito, kung mapipindot pa lang sana, iano natin kahit mga 10 ampere. Kaso hindi 40 lang talaga. Kasi ang battery natin tinitis ngayon, ayan 5 ampere hour lang po. Ayan. Ayan siya. So nakalagay dito 10 hour. Ayan. So ititesting na natin siya. Tap nyo lang okay. So titigan, huwag kukurap. Boom! Pansin natin mga boss, mga ma'am, sir. Good battery, 35 CCE na lamang po. Ibig sabihin ng CCE, cold cranking amps. Ang voltahe niya ay 12.75 volts. Ang SOH niya ay 76%. SOC, state of charge, 98%. Para sa hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng SOH, ibig sabihin niya ay state of health, 76%. Ang R naman, ibig sabihin ng R ay resistance, 82.64 milliohm. So, good battery siya. So, green na green ang light indicator nating battery analyzer. So, nagpapahiwatig na goods po talaga ang battery nito. So, ulitin ko po, narito ang lumabas na resulta. SOH niya ay 76%. SOC 98%. Ang kanyang voltage ay 12.75 volts or 12.7 volts. Ang R resistance ay 82.64 milliohm. So, good battery siya. So, ang resulta ng ating battery ay good talaga siya. Ayan. So, ngayon, ang tanong kung good pa, bakit 76 na lang ang SOH at kailan ba talaga dapat palitan ang battery? Maingay sa paligid. So, unahin natin ang voltage. Ang 12.75 volts ay normal at fully charged. Kapag ang reading ay nasa 12.6 hanggang 12.8 volts, ibig sabihin, puno ang karga ng battery. Kaya sa part na ito, maayos pa siya. So, pangalawa, SOC, ito po, state of charge na 98%. Ibig sabihin, halos full charge ang battery, hindi siya discharge. Ang SOH naman ay, ito po, 76%. Tumutukoy siya sa overall condition ng battery kumpara sa brand new. Kapag 100% po itong SOH na ito, ay parang bagong bili lang. Ibig sabihin, bagong battery lang. Bagong bili nyo lang ang battery nga. Kapag around nasa 70 to 80%, usable pa naman siya, pero hindi na peak performance. Kapag bumaba na sa 60% pababa, doon nagsisimula ang madalas na problema sa starting. Kaya sa 76%, masasabi natin na usable pa ito, pero may konting paghihina na. Kaya nga, sabi ng may-ari, kasi pinapacheck lang sa akin ito,
hirap daw mag-start ang motor. Ayaw nga mag-start nga daw eh. Minsan ma-start naman, minsan naman ayaw. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang CCE na 35 CCE. Ayan po. Ang CCE o cold cranking amps ay lakas ng battery sa pag-start ng makina. So sana maliwanag. Kapag mababa ang CCE kumpara sa rated value ng battery, ibig sabihin humihina na ang starting power. So panghuli, ito po ang tinatawag na R, internal resistance na 82.64 milliohm. So habang tumataas ang internal resistance, mas bumabagal ang daloy ng kuryente ng battery. Ito ang dahilan kung bakit kahit mataas pa ang voltage, minsan hirap pa rin mag-start. So good pa po talaga ang ating battery, hindi pa po ito sira. Pwede pa gamitin siya sa pang-ilaw-ilaw. Kung sa starting purposes naman, pwede rin po pero hindi na ito magtatagal. Pero kailangan mo natin i-charge ng konting oras, kahit mga 30 minutes para umabot na ito ng 12.8 or 13 volts. Kasi sa ngayon, sabi ng may-ari, medyo hirap daw mag-start ang kanyang motor. Hirap daw mag-start ang kanyang motor. Pero advice ko, i-monitor na ito lalo na kung mahigit isang taon na ang battery. Kapag napansin mong mabagal na ang starting o bumaba na SOH below 60%, doon mo na isipin ang pagpapalit. Pero hindi porket good ang lumalabas sa tester, ganito po, ay brand new performance pa. May difference ang charge sa healthy. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-subscribe sa Bat Expert PH para sa mas marami pang battery testing at technical explanation na madaling maiintindihan. Tanggalin na natin.